Good morning ka-araw, welcome po sa Giro Channel. Ito po, papakita ko po sa inyo yung bagong markot ko na gumamela. Ito po, may tatlong bagong patubo na markot na gumamela. Ito po, i-replant na po natin to dito po sa garden bag. Ito po siya, seedling bag. Ito po siya. Marami-rami na rin po. Tara po, lipat na po natin. Ito po. Ito lang po pagpuputol. Napakasimple lang. O mga karo, pasin po natin yung to plastic. Dalawang buwan lang po, isang buwan lang po ito na pinaugat. Ito po mga kaaro. Tingnan niyo po ugat niya, buhay na buhay. Ito po siya, may ubod na ng bulaklak. Ingatan na po natin na yung magalaw pa yung mga ugat niya para hindi na po siya mahirapang ganda ng ugat, wow, mapapawaw ka. Sure win na to. Mas maganda na po ito nagpapaugat kaysa sa magkakating. Kasi po, sigurado na po ito. Ito pong garden soil po ito. Ano po ito? May halong animal manure, carbonized rice hull, saka loam soil. Yun po yung timpla nito. Naka-prepare na po siya. Ganyan lang, para lang naglalaro nung bata. Ito po, buhaghag po siya. Kasi minsan ang gumamela ito po medyo medyo namamasa-masa pa po itong garden soil ko, so hindi ko pa po ito didiligan sa ngayon. Mga after 2 days na lang po para po di po mabulo yung ugat. Dito po sa Pangasinan, dagdag kaalaman po ito, ang ugat sa Pangasinan, lamot. Yan po ang ugat. Dagdag po kaalaman po yan, Salitang Pangasinan, ang lamot ay ugat. Hindi po ugat sa katawan. Iba yung ugat sa katawan. Ito po ugat ng halaman. Ito po siya. Tapos na po yung isa. So sa susunod na naman po na sanga, ito na. Another branch. Mga kaaro, ito po, magsanga-sanga na po ito.
Ito na po siya, oh. Imbis na i-treater natin, na bawasan natin, mas maganda na po paugatin na lang po natin yung isang puno. Ito po, mga 1 week, pwede na po natin ipaaraw to. After 1 week. Sa ngayon, lagay pa po natin sa may lilim na maliwanag. Yung hindi direktang nasisikatan ng araw. Para po mabilis magpagaling. Kasi po, pagka ganito, pagka naarawan, mananamlay yung halaman. Iwasan lang po masaktan. Ito po, mangilan-ngilan lang yung ugat. Sa loob nito, may mga patubo na ito. Pero, ito lang po pinaka lumabas na ugat niya. Ang ginamit ko po rito, ito po yung anong tawag doon? Kusot. Sawdust. Ito yung pinaglagarian ng mga puno ng nyog. Ito po. May konting ano po ito, lupa. May konting garden soil nasa loob. Binalot ko na lang po siya. Pwede na po natin. Ito, pwede na siya sa kalalim. Lagyan lang po siya. Ayan, oh. Ganda ng kulay ng halaman, oh. Berdeng berde. Siya. Tap na po natin para wala pong hangin nasa loob. Wala po siyang spacing sa loob. Ayoko po siyang siksikin ng paganon para po yung ugat o yung pinagdikitan ng ugat sa may yung ano yun, yung kusot o yung sa sawdust, kasi buo-buo na yun, matigas-tigas na, para hindi na po siya madurog. Tatapdan ko na ganon. Kasi pagka nadiligan na rin po ito, saka na rin po siya magdidiin yung mga lupa. Ayos na po. Yan. Sunod na po natin yung isang sanga. Pagka medyo mahaba po yung mga sanga, maglagay po kayo ng yung pinakaposte niya para suportahan yung isang sanga. Kasi po, kung hindi nyo po lalagyan to, baka may tendency na ito po yung pinagmarkotan ninyo dito po, baka po siya mabali. Po siya ito. Kaya ito magsasanga-sanga na rin to. Ito, standby lang po ninyo ito para sa susunod na, halimbawa ito mahaba na ito, pwede nyo siyang itali rito para hindi na po siya mag-wild. Po siya mga kaaro. Ito po.
dinoble ko po siya. Napapansin nyo po, may unang plastic po rito. Dinoble ko po siya ng isang plastic para po hindi po siya sumingaw. Yung moist niya mag-steady po sa loob. Kasi po tulad dito, ito, nakanganga po siya. Yung pinagpunitan ko ng plastic. Para hindi po siya matuyuan. Kumbaga sa tao, sarili niyang pawis yung pinagdidilig niya rito. Ito, okay lang to kahit na bagong balat ninyo yung, halimbawa ito, gusto nyo magmarkot. Pagkatapos nyong balutin, kahit ipaaraw ninyo, wala pong problema. Kahit naka-direkta po siya sa araw. Kasi di naman po nagalaw yung mismong ugat niya. Ito po siya. Ito po ugat niya. Pero nasa ilalim pa yung mga malilit na ugat, yung mga patubo. Ito po, iwasan na po madurog tong kukupit. Itong sawdust para di na po masaktan yung puno. Huwag po kayong maglalagay ng yung mas maraming lupa. Dapat mas marami pa po yung itong carbonized rice hull kaysa sa lupa para po di po siya matigas. Para po buhaghag po yung garden soil natin. Palagi. Ito po mga kaaro, may tatlong dagdag na naman tayo na gumamela sa ating mga koleksyon. Ay hindi na po ako kasi ito po, itong paggawa-gawa ko ng paglilipat ko ng halaman, ito po minsan pinagkakakitaan po. Kaya hindi po ako naglalagay sa direkta sa paso para po pag ibebenta, bahala na po yung bibili ng sarili niyang design ng paso. Kasi kanya-kanya naman po tayo ng gusto ko anong klaseng design ng paso ang gusto natin. May maliit, pati yung kulay, pati yung size ng paso. So ito na lang po siya. Nasa seedling bag na po siya. Mura lang po na mga to. Pero sa ngayon nagtaas. Dati mura lang. Ito po mga kaaro. Sa susunod na video po ulit. Abangan po ninyo. So sana po may natutunan kahit konti sa aking video. Maraming salamat po, kaaro. Bye bye.